Okay muli mga kaibigan, isang magandang umaga po o magandang araw ang aking inihahatid po sa inyo lahat. At muli nandito naman po ang inyong Ditchmisan para sa panibagong pagtalakay o topic na ibibigay po sa inyo. At alam ko pong ito'y maging kapakipakinabang sa inyo, lalong-lalo na sa mga gustong magkaroon ng tinatawag nating vlog site. So bago kayo magkaroon ng vlog site, unang-una ang kailangan ninyo ay meron kayo sariling hosting. Ano ba itong hosting? Ito yung paglalagay natin ng mga files. At pangalawa, mayroon din kayong sariling domain. At ang domain, ito yung magiging trademark ninyo or yung pangalan ninyo. Halimbawa, yung sa ating website natin, meron tayong guruako.net. Yung guruako.net, yan yung ating domain name. At yung domain name na yan, ang ginagamit natin kapag nagtatype tayo sa address bar ng ating website. So, ngayon, paano ba gumawa ng isang simpleng website? At ang gagawin natin dito gagamitin natin dito ay ang tinatawag nating WordPress. Okay. So, ano nga ba itong WordPress? Ang WordPress ay isang uri ng CMS na kung saan ito yung content management system. Since ito ay content management system, ito ay pinapamahagi ng libre. Pero nagtatanong kayo, bakit merong bayad? Ang binabayaran nyo po ay yung tinatawag nating hosting at yung domain. Yun po ang mabayad. Saan po kayo makakakuha ng web host at saan kayo makakakuha ng domain? Tingnan nyo po sa ating monitor at nandyan po ang ating hosting o source ng ating host at source ng ating domain kung saan po tayo makakakuha. Okay. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano gumawa ng isang blog site gamit ang WordPress at ito ay gagawin natin online. So, paano po natin siya gagawin? Okay. So, ang una po natin gagawin ay visit po natin ang ating control panel. Okay? So, kung bibisitahin po natin ang control panel, kadalasan, ito yung inyong domain name is /cpanel. Okay. And then, after that, ay makikita po ninyo itong ating control panel. Okay? So, ayan. Lagin na po ako. So, ito po ang ating control panel. Ano ba yung pagkakaiba nito nang gagamit tayo ng installation, yung tinatawag natin mga offline installation? Kapag offline installation ang gagamitin natin, so magko-configure pa tayo ng database. At ang database na yun ay makikita po natin dito sa my PHP or dito sa my PHP domain. So, dyan po natin siya makikita, ang database po natin. Okay. So, ang gagawin ko po ngayon ay mag-i-install po tayo ng WordPress galing sa tinatawag po nating control panel o yung cPanel. And then, ang gagawin ko lamang po, i-click ko lamang po ang Softaculous Apps Installer. Okay. Sandali lang muna po at tatanggalin ko lamang po itong sound ng aking cellphone. Yan. Okay. So, yun. So, click ko lamang po yung Softaculous Apps Installer at makikita na po natin dito. Ito ang kagandahan po ng control panel. So, sa control panel po, nandito po yung lahat ng mga website na kailangan po natin. At especially dito sa Softaculous. So, sa blog site, meron tayong WordPress, Pumpana, Serendipity, .clear, B2 Evolution, Text Pattern, Debel Blog, Lifestyle, Lifetime, Nucleus, HTML5. So, lahat po yan ay ginagamit sa pagbablog. Pero ang most popular po dyan ay itong WordPress po natin. And meron din tayong microlab o microblog. So, we have the status.net and then we have the storyteller or story TLR. And we have the portal CMS. Ano yung mga portal CMS natin? So, we have the Joomla. We have the OpenCS. We have the MODX. E107, Soup. So, lahat na po. Lahat na. At doon ang pinakasikat dyan ngayon, o pinakasikat dito ay itong Joomla. And then we have the, asan ba yung ginagamit ko dati dito? Okay. Ang dami na pala ngayon, no? So, yan. Okay. Hinahanap ko yung PHP Nuke. Kasi nandito yung dati. Dito, PHP Nuke. Ito, isa sa ginagamit ko noon. Maganda rin itong gamitin. Ang ginagamit ko rin itong PHP Nuke hanggang dumating si Joomla. And then, pagkatapos kay Joomla,
dito ako napadpad sa kay WordPress kasi very simple siya at higit sa lahat ay user-friendly. Madali siyang maintindihan kung paano gamitin. Okay, so paano ba tayo mag-install ng WordPress ngayon? I-click lamang po natin ang WordPress. Okay, i-click natin ang WordPress. Pero bago tayo pumunta sa WordPress, pakita ko muna yung isa sa pinaka-importante, especially doon sa mga teachers na gustong gumawa ng kanilang sariling Learning Management System or LMS. Dito sa ating control panel, na andito yung ating LMS na tinatawag. Itong educational natin, nandito si Moodle. Diba? Ito yung ginagamit natin. Okay. So, yan, ginagamit natin. So, paano natin install yan? Same lang din sa pag-install natin ng WordPress. So, click ko po yung WordPress and then after that, ay i-click ko na po yung install. Pag-click ko ng install, nakalagay na yung anong version ang gagamitin natin. Choose the version you want to install. Siyempre, saan tayo? Para hindi na tayo mag-update, so doon tayo sa pinaka-latest niya. Ngayon, choose installation URL. Since ako ay meron na ditong tawag dyan, meron na akong dating URL kasi meron na akong sariling domain. So, ito yung aking domain ngayon. Ang gagamitin ko itong tripleJIT.com. Okay? So, tripleJIT.com. Okay, so HTTPS. Bakit HTTPS? Kasi siya ay naka-secured. And then, we have the directory. Itong directory, optional sa atin ito kasi hindi naman tayo gagawa ng subfolder. Kung gagawa tayo ng subfolder, ay kailangan natin ilagay ito. So kasi tayo ay nasa root domain, ibig sabihin kapag pinag-type natin ng https tripleJIT.com, automatic po yan na itong tripleJIT.com na ito, lalabas na ang ating website. Okay. So ilagay po natin dito ay tripleJ personal blog. Okay. My personal blog. So, ilagay natin yung site description natin and then site name natin. And then, enable ang multiple sites. So, wag mo muna po natin yung enable kasi magbibigay ako ng topic or separate topic para dito sa multiple site. And then, gawin natin ay admin account. So, for example, gawa tayo ng admin account po natin. Sabihin natin triple-J. Password is equal 1. Okay. So, and then after that, admin at tripleJ.com, and then we have the meron tayong select plugin. Ano yung mga plugin na lalagyan natin? Lagay po natin si Classic kasi ako mas komportable po ako sa Classic kaysa sa Classic kaysa doon sa bagong version ng editor ng WordPress. Pero pag-aaralan ko pa rin yung bagong version. And then we have the central or the WP Central so manage sa multiple WordPress account. So kung marami kayong WordPress multiple account, pwede nyo i-click ito. Pero kasi magiging centralized yung centralized yung WordPress account mo. So lahat ng account na yan ay kaya mong buksan gamit ang WP Central. Okay? So, hindi ko na muna anuhin yan. And then, we have a different themes. Ano ba ang themes na gagamitin natin? Okay. Dun muna po tayo sa default. Para at least marunong kayong gumamit ng or para matuto kayong gumamit kung paano maglagay ng themes. Okay? And then, click po natin install. Okay. So, madali lang po yan. Kasi online naman po siya. Ang kaanuhan lang po kasi ng offline. So, ang gagawin po ninyo ay mag-i-install kayo ng database. Pagka-install ninyo ng database, yung installer ng WordPress ay ilalagay ninyo doon sa kung saan nyo nilagay yung public, yung HTTPS ng database or ng may PHP. And then, doon sa folder na yun, ilalagay mo siya. And then, i-access mo siya using the local host. Pagka-access ninyo gamit ang local host, ang gagawin nyo naman ay doon na kayo magsisimulang mag-install. Okay, so masyadong komplikado. Ito, click lang, meron na kayo kagad website. Okay, so ayan. Nakalagay na dyan, congratulations, the software was installed successfully. WordPress has been successfully installed at. So we have
triple J, tripleJIT.com, administrative URL. So we have triplej.com/WP. So dalawa ang URL na ibibigay sa inyo. Yung isa, ito ay para sa admin access ninyo. Doon sa tinatawag nating tawag dito, doon sa backdoor niya. Ano? So ito naman, triplej.com na ito naman ang ginagamit natin sa ating, ito naman ang ginagamit natin sa, ito na yung sinishare natin. So, mapapansin niyo nandiyan ang triplej.com and then nakalagay na rito. Ito po yung default website ng WordPress. Yan ang makikita ninyo kapag kayo ay nag-install ng WordPress. Kapag nakita niyo po yan, ang ibig sabihin po yan, successful ang inyong pag-install ng WordPress. Okay, so congratulations. So, nakatapos na po kayo sa first stage ng pag-install ng WordPress. Madali lang po, ilang click lang ang ginawa natin. So, pumunta tayo sa cPanel. After cPanel, pinag-click natin ang Supalicious. And then, pagkatapos niyan, ay pinag-click natin ang WordPress. Pagka-click natin ang WordPress, pinag-click natin ang install. And then, pinag-fill up pa natin yung mga necessary information na kailangan. Okay. So, napakadali po, At maya-maya po, ilalagay po natin paano ba ang paglagay ng tinatawag nating themes. Babaguhin natin yung itsura ng ating WordPress. Okay. So, yan. So, tapos na po tayo. So, para doon sa mga gustong matuto pa nito, ay kung maaari po, ay mag-subscribe po kayo sa aking channel dahil dire-diretso na po ito. Sinisimulan po sa pag-install. After installation, ay gagawin ko po dito ay katapos ng installation, yung paglalagay ng mga plugins natin hanggang makagawa kayo ng sarili ninyong vlog. Okay. So, thank you very much po at sana po ay subaybayan nyo po ang susunod kong post dito sa ating Teach Misan YouTube channel. Huwag nyo kalilimutan, mag-subscribe po kayo at maraming salamat po sa pag-antabay niyo po sa aking mga post. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, Mr. Michael Muntuya, bumabati ng isang magandang araw po sa inyong lahat.